Inalis ang limitasyon. Hindi inakala ng Spearman na ang G-rank na adventurer na kahapon lang nagrehistro ay isa palang full level na halimaw. Hindi lang kayang pumatay ng mga halimaw sa isang galaw. Isang hiwa lang ay critical hit na 999. Kidlat na hiwa. Hindi pa nagtatagal, binigyan lang ng bida ng pangalang Yuzuha ang Fox. At matapos itong gawing alaga ay pumunta sa Adventurer Guild. Iniulat niya sa guild ang pagkakatagpo ng maraming undead. Nang iligtas niya ang Fox. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kambal na receptionist ay mag-aaway kung sino ang tatanggap sa bida. Nawalan din ng masabi ang bida. Matapos ikwento ang lahat sa 8 beses na bilis, ay naghanda na siyang umalis sa guild. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng bida ang misyong naghahanap ng tagapagmana ng skill. Dahil sa kuryosidad, pumunta rin ang bida sa simbahan na naglabas ng misyon. Balak niyang tapusin ang misyon at bisitahin din si Millie. At matapos kumpirmahin kay Millie na si Yuzuha ang Fox na iniligtas niya, pinapasalamatan din ng bida si Yuzuha kay Millie. Dahil sa kanya kaya nailigtas si Yuzuha. Pagkatapos ay kinausap ng bida ang arsobispo tungkol sa misyon. Lumabas na, naghahanap ang arsobispo ng tagapagmana ng purification skill, upang maituro ang skill sa kanila. Alam din niyang kakaunti na lang ang mga tagapagmana, at mas bihira pa ang may purification skill. Ngunit hiniling pa rin niya sa bida na tumulong maghanap. Pero bilang isang full level na halimaw, taglay ng bida ang lahat ng uri ng skill. Ang purification ay isa lamang mababang antas na skill. Wala namang masama kung ituro niya ito. Ngunit may isang kondisyon ng bida. Iyon ay sabihin sa kanya na si Millie ay may kakayahang makakita ng hinaharap. At, umaasa rin siyang tutulong ang simbahan sa pagbibigay ng impormasyon sa kanya. Sa mundong ito na hindi niya kilala, ang simbahan ay isang maayos na network ng impormasyon tungkol sa mga hiling ng bida. Sinabi ni Millie na ayos lang iyon. Kung si Kuya Jin ang kausap, ayos lang na sabihin sa kanya. Nang makita ang tiwala ni Millie sa bida, pumayag ang madre sa kanyang kahilingan. Si Millie pala ay isang astrologo, at may kakayahang makakita ng hinaharap. Bigla siyang nakakakita ng mga tanawing naiiba sa karaniwan. At hanggang ngayon, hindi pa nagkakamali ang kanyang mga hula. Hindi nakapagtataka na seryoso ang mukha ng madre noon. Kung malaman ito ng may masamang balak, maaaring magdulot ito ng malaking kaguluhan. Pagkatapos ay humiling ang obispo sa bida, na ituro ang kakayahang purification sa isa pang babae ng simbahan. Siya ay apo ng dating pari. Hindi pala kay Millie ipapasa ang kakayahan. Mukhang may nakatagong dahilan dito. Pagkatapos, dinala ni Millie ang bida upang makilala ang ibang bata sa ampunan. Mula sa mga bata ay nalaman niya na wala ng pari ang simbahang ito. At ang paring papalit ay isang taong pera lang ang iniisip. Balak niyang ipagiba ang ampunan. At ang kondisyon upang maging pari ay kailangang may kakayahang purification. Kaya nila hiniling ang tulong ng bida. Bago dumating ang paring iyon, kailangang magtagumpay ang apo ng pari na mana ang simbahan. Pagkatapos ay nakilala ng bida ang apo na si Reisha. Bago ituro ang kakayahan, may nais munang malaman ng bida. Saan maaaring lumitaw ang maraming mataas na antas na undead na halimaw? May naisip na lugar ang obispo. Iyon ay ang Undead Plains. Hindi pa man natatapos ang kanyang salita, biglang pumasok ang vampirang si Will. Nang malaman niyang alam ng bida, na si Millie ay isang astrologo. Upang matiyak na hindi magsasalita ang bida, ipinahayag din ni Will na nais niyang malaman ang tungkol sa purification. Wala ring nagawa ang bida kundi pumayag. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa lahat, na ang kondisyon upang matutunan ng purification ay ang pagkakaroon ng isang item. Habang nagdarasal sa banal na hiyas, kailangang talunin ng 200 undead na halimaw na higit sa level 150. Bugame Euro tatak pangalakal timukhang napakahirap. Kailangan lamang magbigay ng huling atake sa mga halimaw, upang matiyak ang kaligtasan ni Reisha. Nagpa siya ring sumama si Will. Samantalang balak ng bida na isama si Reisha, at mag-isa niyang harapin ang 200 undead na level 150. Dahil dito ay nagsimulang magduda si Will na siya ay ang pinili. Pagkatapos ay hinarang ni Will ang bidang paalis na. Dumiretso sa tanong, ikaw ba ang pinili? Lito ang bida sa tanong na iyon. Nang makitang wala talagang alam ang bida, ipinaliwanag ni Will, ang tinatawag na pinili ay ipinanganak na may mga skill at titulo. At kaalamang hindi makukuha ng karaniwang tao. At sa mga kaalamang ito, kasama ang impormasyon tungkol sa mga item at halimaw. Sa puntong iyon, napag-isip-isip ng bida na may sistema pa rin ng reincarnation sa mundong ito. Ngunit nang maalala niyang minsan na siyang nag-reincarnate sa laro, at hindi naman siya naging sanggol, tuluyan niyang binitawan ng hinalang iyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang bida ng sulat mula kay Tiana. Ipinapalam na naiparating na niya ang nais ng bida kay Shuni. Si Shuni ay darating matapos ang kanyang trabaho. Agad siyang bumalik para makipagkita sa bida. Maaga kinabukasan, dumating ang 3 sa Undead Great Plains. Dahil maraming undead na halimaw sa lugar na ito, para mabilis mapuno ang skill stone ni Reisha.
Sinimulan ng bida ang pag-farm ng halimaw ayon sa plano. Siya at si Will ang magpapahina sa mga halimaw. Pagkatapos si Reisha ang tatapos para makuha ang puntos. Sa ganitong paraan, sa maikling oras ay umabot si Reisha mula level 1 hanggang 150. Habang abala silang dalawa sa pagpapalevel. Sa kabilang panig naman ang prinsesa ng imperyo, ay nangunguna rin sa isang pangkat. Sa paglipol ng mga skeleton na kamakailan ay dumami. At ang dahilan kung bakit niya nakaya talunin ang mga high-level na skeleton, ay dahil sa malaking light attribute na espada na itinapon ng bida. Pero kahit ganoon, isa pa lamang ang halos napatay nila. Habang nawawalan ng pag-asa ang prinsesa, biglang lumitaw si Shuni. Sumali rin siya sa operasyong ito. Sa harap ng malakas na skeleton, madali niya itong pinaslang. Panginoong Shuni, matapos tulungan ng Night Order na lutasin ang problema, wala nang oras si Shuni para sa papuri ng pinuno ng mga kabalyero. Agad siyang bumalik, dahil kitatanggap lang niya ng liham mula sa bida. At ngayon ay nagmamadali, upang makita ang kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya alam, na ang bida ay nasa Undead Great Plains din. At sa pagtutulungan ng bida at ng vampira, sa wakas ay natutunan ni Reisha ang purification skill. Ngunit habang paalis na ang tatlo sa Undead Great Plains, biglang lumitaw ang isang itim na butas sa langit. Ito ang konsentrasyon ng magic ng mga undead. Kasunod nito ay isang malakas na alon ng enerhiya. Ang itim na butas ay biglang naging isang dambuhalang halimaw na kalansay. At ang level nito ay umabot pa sa 804. Ayon kay Reisha, ito ay isang halimaw na kayang wasakin ng buong bansa. Habang lahat ay gulat na gulat, biglang tumalon ang halimaw na kalansay. At pagkatapos, sa isang suntok ay winasak ang barrier ng Undead Great Plains. Sa takot ay napaupo si Reisha sa lupa. Agad siyang binuhat ni Will, at tumakbong palayo. Sa sandaling iyon ay umungal ng malakas ng halimaw. Hindi malaman ng lahat ang ibig sabihin nito. Kasunod nito ay nagsilabasan ang napakaraming maliliit na kalansay. At pinalibutan ng lahat. Nais sana ni Will na tumakas palabas. Ngunit sinabi ng bida na siya ay mananatili. Agad niyang inalis ang limitasyon ng kanyang selyadong lakas. Dahil ngayong sira na ang barrier, hindi niya maaaring hayaang manaira ang halimaw sa mundo. Nang makita ang walang kapantay na lakas na inilalabas ng bida, napanatag din ang loob ni Will, at nagpasya siyang umalis muna kasama si Reisha. Kaya binigyan sila ng bida ng speed buff. Ngunit sa kritikal na sandali, ayaw bumaba ni Yuzuha na nakadapa sa ulo ng bida. Wala nang nagawa ang bida kundi hayaan siyang manatili. Pagkatapos ay agad na ginamit ng bida ang double Raikiri, upang buksan ang 100 palabas sa gitna ng mga halimaw. Matapos makaligtas ang dalawa, inilabas na rin ng bida ang kanyang sandata para sa matinding labanan. Bago pa siya makalapit, si Yuzuha sa ulo ng halimaw ay nagbuga ng asul na apoy. Naagad sa Myra sa napakarami. Ngunit muling umungal ang dambuhalang kalansay. At muling tumawag ng isang hukbo ng mga kalansay. Para sa mas mabilis na paglipol, biglang nagpakawala ang bida ng isang kasanayan, na muling nagwasak ng napakarami. Lumilipad na ibon Raikiri. Samantala, napansin din ni Shuni na papunta pa lamang ang nangyayari roon. Habang tinitingnan ng mapa na puno ng mga halimaw, napabulalas ang bida na sana ay naroon si Shuni. Ngunit kakasabi pa lang niya, isang asul na icon ang biglang lumitaw sa mapa at papalapit. Nang mapagtanto niyang si Shuni iyon, agad din siyang nagtungo roon. At sa ilalim ng dagat ng mga bulaklak ay sa wakas nagkita ang dalawa. Ngunit bago pa makabati ang bida, biglang ginambala sila ng halimaw na kalansay. At si Munting Yuzuha ay napakatalino rin. Diretso siyang tumalon mula sa ulo ng bida. At tinulungan silang magbukas ng barrier. Hindi pa man natatali ng bida si Yuzuha. Biglang niyakap ni Shuni ang bida. Shuni. Wala ka bang gustong sabihin? Bumalik na ako. Maligayang pagbabalik. Ngunit bago pa sila makapagpalitan ng matatamis na salita, naubos na ang mahika ni Yuzuha. At sa sandaling iyon ay dumating din ang dambuhalang kalansay. Kaya muling naputol ang sandali ng dalawa. Nagpasya silang gantihan ito ng isang malaking atake. Sabay nilang tinawag ang pinagsamang skill na Holy Domain. Hindi lamang nito nilinis ang lahat ng maliliit na halimaw sa paligid, kundi ginamaw din si Yuzuha na kanina ay napagod. Nang mawala na ang abala ng ibang halimaw, diretsyong hinato ng bida ang halimaw na kalansay. Sa harap ng full level na lakas ng bida, wala nang nagawa ang Lord kundi mamatay sa kawalan ng pag-asa. Ngunit matapos bumagsak ang kalansay, may sinabi itong isang hindi maipaliwanag na pangungusap. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihang iyon. Bagamat nagulat ang bida na nakakapagsalita pala ang halimaw. Pero patay ka na, saan kita bibigyan ng kapangyarihan? Pagkatapos nito ay nagkaroon na rin ng oras ang dalawa para magkumustahan.
At ang bida, ikinwento rin niya kay Shuni kung paano siya napunta mula sa laro. Ipinaliwanag ang buong pangyayari. Ganoon din, ikinwento rin ni Shuni sa bida ang kanyang 500 taong karanasan. Lumabas na matapos tapusin ng bida ang laro noon. Ang mga NPC tulad nila ay dapat sana ay naglaho. Ngunit hindi lamang sila hindi naglaho. Nagkaroon pa sila ng sariling kamalayan. Dahil sa pagkalitong ito si Shuni at ang iba pa, ay nagsimulang hanapin ng bida. Ngunit sa loob ng buong 500 taon, hindi pa rin nila siya natagpuan. At sa panahong iyon, nagkahiwa-hiwalay ang mga tagapaglingkod dahil sa pagbabago ng lupa. Si Shuni na lamang ang naiwan. At mag-isa niyang hinintay ang lahat sa Shrine of the Moon. Ngunit hindi ito gaanong ikinabahala ng bida. Sa halip ay ang pagtawag ni Shuni sa kanya bilang Panginoon ang nagdulot ng kaunting pagkailang sa bida. Kung si Shuni ay tulad ng dati, isang NPC lamang sana ay ayos lang. Ngunit ang problema ay isa na siyang ganap na buhay na tao ngayon. Kaya hiniling ng bida na tawagin na lang siya ni Shuni sa kanyang pangalan. May problema ba Shuni? Ganun ba? Jin. Ang lakas talaga ng epekto. Ano, wala naman. Talagang wala lang. Sa madaling salita mula ngayon tawagin mo na lang akong Jin. Naiintindihan ko Jin. Hindi namamalayan. Inabot sila ng umaga sa pag-uusap. Nagpasya silang bumalik sa Shrine of the Moon para magdiwang. At ang munting fox sa harap nila, ay nakakuha ng pansin ni Shuni. Parang dumami ang mga buntot nito. Mula sa isang buntot ay naging 3. Hindi lang iyon, marunong din pala siyang magsalita. Magandang umaga Jin. Sandali lang Yuzuha, marunong ka na bang magsalita? Pagkatapos mawala ng itim na iyon, parang lumino bigla ang isip ko. Ang lahi pala ng Spirit Fox ay talagang marunong magsalita. Dati lamang ay naselyuhan ng talino dahil sa sumpa. At ang 3 buntot na ito, ay dahil sa mga halimaw na tinalo ng bida kanina. Kaya siya nag-level up at nag-evolve. Wala ring nagawa ang bida kundi sabihin huwag siyang magsalita sa harap ng iba. Dahil ang ordinaryong Fox Spirit ay hindi marunong magsalita. Tungkol naman sa 3 buntot, ginamit ni Yuzuha ang ilusyon upang itago ang mga ito. Naalala rin ng bida sina Will na tumakas. Kung bumalik sila at isumbong ito sa guild, at magpadala pa ang guild ng investigador ay magiging abala. Kaya ginamit ng bida ang buong bilis upang habulin sila. Ngunit nagulat dito ang vampira. Naramdaman ni Will na may mabilis na papalapit. Habang naghahanda siyang sumalubong, napagtanto niyang ang paparating ay ang bida. Uy Wilhelm. Sa wakas ay naabutan kita. May problema ba? Huwag kang gagawa ng bagay na nakakaintindi ng mali ang iba. Samantala, ang prinsesa at ang kanyang grupo ay natuklasan din ang mga bakas ng laban ng bida. Habang iniisip niya ang biglaang paglitaw ng mga skeleton at ang liwanag na lumitaw sa langit, may natuklasan ang kanyang mga tauhan. Ito ang sandatang iniwan ng bida matapos gamitin ang malakas na teknik na naiwan sa lupa, batay sa simbolong ibon sa hawakan ng espada. Nagkaroon ng ideya ang tauhan. Agad niyang ipinakita sa prinsesa ang lakas ng sandatang ito. Pinagsama ang lakas ng talam at ang simbolong ibon. Napagpasyahan ng tauhan. Ang gumawa ng espadang ito ay isang high-level na tao ang blacksmith. Na walang iba kundi ang ating bida.